Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa ating pagsimba, sama-sama nating sambahin ang Diyos, papurihan siya at pasalamatan. At sa misang ito'y atin ding ialay ang ating sarili kasama ang ating mga kahilingan. Ialay natin ito kay Jesus upang tayo'y maging kalugod-lugod na handog ni Jesus sa ating Amang nasa langit. Ating espesyal na ipagdasal ang mga nagpamisa. Samahan natin magpasalamat sa Diyos ang nagpamisa ng pasasalamat. At ating ipagdasal na sana'y sila'y lalo pang pagpalain ng Diyos kasama ang kanilang pamilya. Ang mga kaluluwa na ipinagpamisa, ang misang ito naway maghatid sa kanilang sa langit kung saan ay mabubuhay silang maligaya, kapiling ang Diyos at lahat ng mga banal. Ang mga may sakit naway pagalingin ng Diyos. Ang mga kapamilya at tagapag-alaga na may sakit naway patatagin ng Diyos. At lahat ng ating mga intention, kasama na intention ng mga sumisimba sa atin sa pamamagitan ng online mass, itaas lahat natin sa Diyos sa mga iyon. Ang misang ito'y magdulot naman sa atin ng biyaya, maging pangkatawan o pangkaluluwa. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na misa, humingi muna tayo ng awa at patawad sa lahat nating nagawang mga pagkukulang at pagkakasala. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa ika'y tagahilom naming makasalanan, O Kristo, maawa ka sa ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan, Panginoon, maawa ka sa manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ay maibigin at butihin sa lahat. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami ay lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat sa pamamagitan ni Jesucristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ang nag-aalaga sa kawan ng biyanan niyang si Jethro. Minsan itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Katakataka ito. Tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog, gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises, ano po iyon?" Sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha, pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tiniis at narinig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas, ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay." Sinabi ni Moises, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos na aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga ng Panginoon, ng Diyos ng iyong mga ninuno, ng Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Ito rin ang pag-alala sa akin ng lahat ng salinlahi." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay nalaliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabinyagan silang lahat sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual mula sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Ang mga nangyaring ito'y babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga masasamang bagay,
gaya ng ginawa nila. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol sila ng anghel na namumuksa. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Kaya nga, mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya mabuwal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos Panginoon, at sumayo rin. ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Ang mga 18 namatay nang mabagsakan ng tore ng Siloe. Sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito. Ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Nakakasikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Ito mga kapatid ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po, Padre. At pinabati din natin ang mga taga-subaybay sa ating misa sa pamamagitan ng online mass. Magandang buhay ang ating pagsimba naway magdulot sa atin ng pagpapala. Tingnan natin kung paano tayo tinuturoan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Ang first reading ay ang kwento tungkol sa pagpapakita ng Diyos kay Moises sa pamamagitan ng nagliliyab na punong kahoy. Alam niyo po, ang banal na kasulatan ng first reading, ito ang pagpapakita ng Diyos. At alam natin na si Jesus ang nagsabi, bago palalangin ang lahat, ako'y narito na. Ang salita'y naroon na. Bago palalangin ang lahat sa makatuwid, bago pa magkaroon ng daigdig, bago pa ang paglalang, si Jesus ay naroon na. Wala pa lamang pangalang ibinibigay. Kaya sabi minsan ni Jesus, ako ang Alpha at ang Omega. Ibig sabihin ay
Siya ay walang simula, siya ay walang katapusan. Yan ang sabi ni Jesus. At sa first reading, ang Diyos ay nagpakilala kay Moises. Hindi pa noon isinisilang si Jesus. Pero ang Jesus na ito ay gumagalaw na. Wala pa lang pangalan. Sapagkat si Jesus ay nung mabigyan ng pangalan, ay nung siya'y isilang na ng mahal na birhen. Nung siya'y maging tao. Nung siya'y maging tao, hindi ibig sabihin ay yun lamang ang kanyang pag-iral. Siya'y umiiral na bago pa siya isilang na mahal na birhen. Pumasok lang siya sa panahon at naging totoong tao, katulad ng tayo'y nagiging tao. At sa first reading, si Jesus ay gumagalaw na. Kung ating uunawain ang first reading, ito'y hindi ang Ama Hindi ito ang Ama, kundi ito'y si Jesus mismo. At sa ibang bahagi ng kasulatan, mayroong maliwanag na nagsasabing ang nagpakita nga kay Moises, kahit ito'y sa lumang tipan, ay mismong si Jesus na. Ako'y lilipat ng microphone at mga bata nag-aasikaso ng microphone, hindi alam ang timpla ko. Okay, yan. Iba rin kaysa doon. At sa first reading, sabi dito ay nagpakita. Kaya ang sabi sa first reading ay ganito. Sabi ay, doon, yun ay sa bundok ng Horeb, ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya. Tingnan ninyo, anghel pa ang tawag. Kasi wala pang pangalan si Jesus Parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises. Bago sa bandang huli ng pagbasa, tinawag si Moises ng Panginoon. Moises, Moises, ano po iyon? Sagot niya. At sinabi ng Diyos, dati anghel, sabi, napakita ang anghel ng Panginoon kay Moises. Then ang sabi dito sa bandang huli, huwag kang lumapit, okay? Ako ang Diyos ng iyong mga magulang. Minsan sa ibang banal na kasulatan, binanggit ni Jesus, ako na, bago pa si Abraham. Ay samantalang si Abraham ay mas matanda kay Jesus kung pag-uusapay edad ng pagiging tao. Pero ang sabi ni Jesus ako na, bago pa si Abraham. Yan. And then, sabi dito, iyon ang binabanggit dito. Bumaba ako upang sila'y iligtas at ialis sa Ehipto. Sa banal na kasulatan, sa first reading, sabi ni Jesus ay, ang Panginoon, nung magpakilala, ano po ang sasabihin ko? Sabi ni Moises, kapag sinabi ko sa mga tao, sino ang nagsugo sa akin? Sapagkat si Moises ay sinugo ng Diyos. Ano pong pangalan ninyo? Paano ko po kayo ipapakilala? Ang sabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Yun ang pangalan. Ibig sabihin ay walang simula, walang katapusan. Alpha at Omega. Sa banal na kasulatan, si Jesus mismo ay nagpakilala din nung siya'y tanungin, ako'y si ako nga. The same name na ginamit doon kay Moises. At sinabi rin ni Jesus, ako ang Alpha at ang Omega. Yan. Yun ang first reading na binasa sa atin ni Engineer Rusty. Ang pagpapakilala ni Jesus ng Diyos kay Moises at ang pagsugo kay Moises. Samantala, sa second reading, sa Salmon Tugunan, ang Diyos na nagpapakilala ay ipinakikilala din sa atin ng Salmong Tugunan kinanta naman ni Fritz. At ang sabi dito, siya ay Diyos na mahabagin.
Siya ay Diyos na may kagandahang loob. Kaya ang ating awit ay, ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Butihing Diyos. Tayo ay laging inaanyayahan na maging kawangis niya sapagkat ang ating original image ay kawangis ng Diyos. Mahabagin at magandang loob ang tao dapat. Samantala sa second reading, na binasa naman sa atin ni Karen de Guzman, ang sabi ganito sa second reading. Ito ay tungkol pa rin kay Moises, kung saan binanggit dito ang mga salitang kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual. Habang niya inaakay ni Moises ang mga Israelita, doon sa ilang sila'y dumaing ng gutom. At pinagalitan nila si Moises, papatayin mo ba kami dito sa gutom? Si Moises ay nagdasal at humingi ng tulong sa Diyos. At ang sabi sa banal na kasulatan, huwag ka matakot, huwag ka mag-alala. Magpapadala ko ng tinapay mula sa langit. Kaya nga umulan ng tinapay. Kahit doon sa second reading, na ang istorya ng iyong pagkain na galing sa langit, ay pinaaalaala sa atin na talagang inilalarawan na noon pangyayaring iyon, na si Jesus ay bababa sa lupa, na siyang ating pagkain pangkaluluwa. At yun ang binanggit sa second reading, kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom ng iisang inuming espiritual. Kaya sabi ni Jesus, ang pagkaing ibibigay ko ay ang aking laman, ang inuming ibibigay ko sa inyo ay ang aking dugo. At sa paglalakbay ng mga Israelita hanggang sila ay makakain, sila ay sustained ng pagkain galing sa langit hanggang sa sila ay makarating sa kanilang paroroonan. Tayo din, sustained tayo ng Holy Eucharist. At ito ang maghahatid sa atin sa hantungan nating langit. Kaya ang sabi ni Jesus, ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo, kahit mamatay, may buhay na walang hanggan. Yan ang binabanggit naman sa second reading. At ang buhay na walang hanggan ay mararanasan ng mga taong mabubuhay ng kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kaya ang sabi sa banal na kasulatan, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Ibig sabihin, kamatayan sa grasya. Kamatayan ng kaluluwa o kamatayan sa grasya ang sasapitin ng hindi susunod at kikilala sa Diyos. Second reading po iyon. Ano ang gospel? Ang gospel po ay tungkol naman sa paanyaya ng Diyos. Para ipinapaalaala sa atin, mahalagang ang tao ay may pagpapahalaga sa paghingi ng tawad, sa pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. At ang Diyos ay laging nagbibigay sa atin ng pagkakataon para sa pagbabagong buhay. Kaya narinig din natin ang talinghaga. Puno ng igos, pinuntahan ng may-ari upang tingnan kung may bunga. Tayo yung punong igos, ang bunga ay kabaitan, kabutihan. Nang makitang walang bunga, nang makitang hindi mabait, ang sabi ay, mabuti pa'y putulin na natin. Talagang pwede tayong mamatay sa kasamaan. Pero ang sabi sa gospel ay, wag po muna. Bayaan niyo po munang gahukan ko, diligin, lagyan ng pataba. Ano yung gahok? Ano yung dilig? Ano yung pataba? Ang salita ng Diyos na lagi ninyong naririnig pagka kayo nasimba. Lahat ng may bagay na may kinalaman sa turo at aral ng pananampalataya, yan ang pangdilig. Yan ang panggahok. Yan ang nagbibigay buhay at para mamunga ang isang halaman.
Kung mamunga, sabi sa gospel, mabuti. Pero kung hindi pa rin mamunga, putulin na natin. Huwag niyong pababayaan kayo ay mamatay sa kasalanan. Kaya dapat marunong humingi ng tawad sa Diyos, magsisi at magbagong buhay. Yun ang ipinapaalaala sa atin. Kaya napakahalaga yung repentance. Kung minsan ang iba, pagka nagkakasala, iyak na iyak. Lungkot na lungkot. Pero repentance is not when you cry. It is when you change. Kaya mahalaga ang pagbabago. It is not, at ito hindi lamang pagtalikod sa Diyos. Ang repentance, ang pagsisisi, ay hindi lamang pagtalikod sa kasalanan, hindi lamang ito pagtalikod sa kasalanan, kundi ito'y pagtakbo at paglapit sa Diyos para laging humingi ng patawad. Ang tunay na pagbabago at pagsisisi ay laging may kalakip na paggawa ng mabuti at pagbabagong buhay na totoo. At ang paghingi ng tawad at pagsisisi ay walang kahulugan kung walang makikitang pagbabago sa tao. Ang pagsisisi at paghingi ng tawad at paglilinis ng kaluluwa ay nagbibigay sa atin ng panatag na kaisipan, nagbibigay sa atin ng comfort, ng saya, na pang kaibuturan ng pagkatao, sayang panloob, at nagbibigay ng biyaya, malaking biyaya sa kaluluwa. Gaya ng pagtalikod sa kasalanan at pagsisisi. At ang pinakamagandang biyayang po pwedeng ibigay sa atin na hindi natin dapat sayangin ay ang mga pagkakataong ibinibigay sa atin para tayo magsisi. Kaya pagka Kwaresma, ito'y mahalagang paalaala sa atin. Kaya ang mga parokya, katulad ng meron din tayo sa April 11, ay may schedule ng kumpisalang bayan. Itong mga opportunity ganito, huwag nyo raw palalampasin. It is always good for our soul. Kung minsan ang tao ay hindi nahihiyang magkasala, pero nahihiya namang humingi ng tawad sa Diyos. Be ashamed when you sin, but not when you repent. At huwag niyong sasayangin ang pagkakataon. At masama sa tao ang nagpapatumpik-tumpik sa pagbabagong buhay. Saka na lang ako magsisisi pag ako'y matanda na. Saka na lang ako magsisisi at hihingi ng tawad pag ako'y may sakit na. Sabi ng banal na kasulatan, never ever put off till tomorrow what you can do today. Cramming, lalo na sa pagsisisi, is a bad idea. Procrastination is a bad habit. Kaya nga sa banal na kasulatan, yun ang paalaala sa atin. Salamat sa Diyos may panahon ng Kwaresma. Ito'y pagpapaalaala sa tao. Mahalaga nga pala sa tao ang marunong humingi ng tawad sa Diyos. Dapat nga pala ang tao pag humihingi ng tawad sa Diyos ay may pagbabago. Tayo po'y tumayo at tayo patuloy na mag-alay ng banal na misa. Halina mga kapatid kong ginigiliw sa Diyos, sama-sama tayong dumalangin at sa bawat pagdalangin po, sasabihin po ninyo, Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Manalangin tayo. Ama namin lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan naming ipatawad sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay uliran tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak,
Ang pagkabaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupuno sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mo, anak, isang nagmulat sa bulan, sa pinayan, nagpanatan at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal ikaw, ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ang iningkain, sarili ay saluhan natin hanggang sa siya ay dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, aming Papa, Gilbert, aming Arsobispo, ng mga obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa imbuhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni Santa Rita de Casia, aming patrona, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.